Good day everyone, I'm Rosemary Pacoma from Lighthouse and here's the TGSMC Weekly News. We're here to keep informed of our latest weekly events and updates. So, without further ado, let's dive right into it. Nagpatuloy ang GL Ministry sa misyon nitong ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos sa mga bilanggo. Ang mensahe ng pagtitipon ay pinamagatang The Reason Why We Need to Believe in Jesus Christ. Ang programa ay sinuportahan ni Sister Grace Abdon at nagkaroon ng makapangyarihang sermon at kainan para sa mga dumalo. Ito ay nagdala ng pag-asa at panibagong simula sa maraming buhay. Noong Disyembre 14, 2025, matagumpay na sinagawa ang Children's Ministry Talent Market na pinangunahan at sinuportahan ni Deacon Jong Mira. Masayang ginamit ng mga bata ang kanilang naipong talents upang bumili ng laruan, school supplies at merienda. Pagkatapos ng aktibidad, nagkaroon ng dinner fellowship ang mga guro at nagbigayan ng kanilang mga regalo kay Deacon Jong Mira bilang pasasalamat. Idinaos noong Disyembre 18, 2025 ang PTA Year-End Party na inorganisa ng PTA at pinangunahan ni Mr. Devota. Nagsaya rin ang mga guro at staff sa mga palaro, raffle, cash prizes, palitan ng regalo at masasarap na pagkain. Patuloy namin ipinapahatid ang pasasalamat sa ating mga PTA sa kanilang sipag at patuloy na suporta. Sa wakas, noong Disyembre 11, 2025, ipinagdiwang ng ating simbahan ang TGSMC Christmas Party. Nagsimula ang programa sa isang makahulugang mensahe mula kay Dr. Reverend David Lee na nagpapaalala sa lahat ng tunay na diwa ng Pasko, ang kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Matapos ang mensahe, isinagawa ang isang masiglang gospel competition na may 8 kalahok. Narito ang music team, Cell Group 12, Young People, Women's Association, Teachers, Men's Association, Young Adults at Sitio Payo. Ipinakita ng bawat grupo ang kanilang mga kaloob na talent mula sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit, drama at iba't ibang presentasyon. Lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa pagtatapos ng kompetisyon, ang mga guro ay tumanggap ng isang special reward. Ang third place ay napunta sa Men's Association para sa kanilang awit at drama presentasyon at sila ay nagwagi sa 3 kahon ng ramen. Ang second place naman ay iginawad sa Young People para sa kanilang musical drama na nagwagi ng 1 sako ng bigas. At ang grand prize ay napunta sa Women's Association para sa kanilang kahanga-hangang gospel movie presentation na nagwagi ng 2 sako ng bigas. Natapos ang selebrasyon sa isang espesyal na salo-salo ng manok at kanin habang sama-sama nagbabahagi ng kagalakan, tawanan at pagsasama. Gaganapin naman po ang Adults Talent Market sa Disyembre 21, 2025. Ganap na alas 3 ng hapon, gagamitin ng mga matatanda ang kanilang naipong talent points sa buong taon. Ang mga puntos na ito ay maaaring ipambili ng pagkain, mga damit, mga dilatang pagkain at mga gamit sa paaralan. Paalala lamang po sa lahat na ingatan ang kanilang talent points at dumating sa tamang oras. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ating music team audition para sa 2026 na gaganapin pagkatapos ng Adult Talent Market sa ganap na alas 5 ng hapon. Bukas po ito para sa lahat na nais maging bahagi ng bagong simula ng ating worship team. Sa Disyembre 24, 2025, magbibigay po ang ating simbahan ng mga pamasko para sa ating jail ministry at Pivots Ministry. Ang ating ministry team ay mamimigay ng mga tuwalya na may nakalimbag na talata mula sa Biblia para sa mga bilanggo. Kami po ay humihingi ng tulong at donasyon mula sa ating mga miyembro. Maaaring ibigay ang inyong donasyon kina Sister Miriam at Pastor John Peter Cabase. Malaki po ang magiging pagpupala ng inyong suporta.
Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ating Christmas worship sa Disyembre 25, 2025 habang ating pinagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Magtipon po tayo kasama ang ating pamilya at maghanda ng espesyal na Christmas offering bilang pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Sa Disyembre 28, 2025, gaganapin po ang ating appointment day para sa taong 2026. Ito po ay isang mahalagang panahon upang ihanda ang ating mga puso at muling italaga ang ating misyon at paglilingkod sa Diyos sa darating na bagong taon. Nais pong ipaalala ng ating simbahan ang kahalagahan ng pagsuot ng tamang kasuotan tuwing may pagsamba, prayer meeting at Bible study. Hinihikayat po ang lahat na magsuot ng maayos, disente at may paggalang sapagkat ang mga pagtitipong ito ay iniaalay sa Diyos. Ipinapaalala rin po na hindi pinapahintulutan ang pagsuot ng tsinelas, shorts, sleeveless o sando at mga blusang may spaghetti strap sa loob ng simbahan. Inaanyayahan po ang lahat na magsuot ng presentable at maayos na damit bilang paggalang sa Diyos at sa kapwa. Alalahanin po natin na ang pagsamba ay hindi lamang sa pamamagitan ng awit, panalangin at pakikinig ng salita ng Diyos kundi pati na rin sa paraan ng ating pagharap sa Panginoon. And that wraps up our broadcast for today. May you have a blessed day by the name of our Lord Jesus Christ. Thank you for joining us and staying informed with the latest news and updates. I'm Rosemary Pacama, and it's been a pleasure bringing you the news.